Morning po sa kanilang lahat. Welcome na naman po sa ating channel. Nandito na naman po tayo sa ating usapang pagbabahagi na naman ng kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon. Today is Wednesday, November 11 po sa taong 2020. At tayo na naman ay magbabahagi na naman po ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon. At atin pong ibabahagi mga kababayan ang tungkol po sa mga markers, mga sign na kung saan nakaukit po sa mga kahoy. At ito po ay tinatawag na the accurate marker sign ng mga Japanese Imperial Army na kung saan naitatak sa mga punong kahoy. So atin po itong kinuha para lamang ibahagi sa inyo mga kababayan upang inyo itong malaman at maaaring makapagbigay sa inyo ng kaunting karagdagan na namang kaalaman sa pagti-treasure hunting. So bago natin umpisahan ang ating pag-uusapang topic mga kababayan, tayo na naman po ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong mga videos mga kababayan. So umpisahan na po natin ang ating pag-uusapang mga markers mga kababayan, at atin po itong i-explain sa inyo at isa-isahin po nating ipaliwanag at ipakita sa inyo kung ano-ano po ang mga markers na ito na kung saan accurate na may mga laman. So ibig sabihin ayon po sa mga nakuha nating impormasyon at nasipi natin sa research natin, ito po ay ang the most accurate sign na kung saan naitatak sa bato. So ito po ay atin lamang aalamin at tutuklasin sapagkat ito po ay mahalaga sa ating paghahunting. So halika kayo at samahan niyo ako upang atin itong maintindihan mga treasure hunter. Welcome back sa ating channel mga kabayan. Continue po tayo sa ating pagbabahagi po ng kaalaman tungkol po sa mga markers and sign ng mga Japanese Imperial Army sa ating pong pagbabahagi ng mga markers ng nakaukit sa kahoy. So bago natin umpisahan ng ating topic at nais po nating ibahagi ang mga magagandang tanawin po, mga halaman po na aking itinanim sa paligid po dito sa malapit sa aking bahay. So po ay kabundukan at tayo po ay nakatira po pansamantala dito po sa kabundukan sa ating pag-treasure hunter. So dito po tayo nakatira sa tuktok ng bundok. So umpisahan na po natin mga kababayan, mga katiits, ang ating pag-uusapan. At bago natin ito umpisahan ay mag-shoutout po muna tayo kay Alexis Saga Jr., kay COH Vlogs Katiits mula dyan sa Cebu City, kay Larry Cruz, at ito si Guy Rap Davide, Proud Montalban Rizal Vlog Buhol Davao, kay Lindy May Kumpas channel watching from Santa Ines Malitbug Bukidnon, kay Jimar ng Buhol, Armando Dinzo, at kay Silino Imbay. So yan po ang ating shoutout, napakarami sapagkat hindi po natin yan nababanggit sapagkat tayo po ay minsan ay nakakalimot at sa dami po ng mga message ay hindi po natin nalaman yung ibang mga nakasulat po sa ating YouTube channel. So continue na po tayo mga kababayan. Ito pong ating pagbabahagi ay ginuhit lamang natin sa isang kupunban. Simpleng-simple po na uri ng pagbabahagi. So tayo po ay magbabahagi ng accurate tree marker. So ang atin pong ibahagi sa inyo ay mga accurate na kung saan naiguhit po sa mga kahoy na may laman. So ibig sabihin, ito po ay ang accurate na marker ng mga Hapon na kung saan naitatak sa bato, sapagkat may mga marker po kasi na hindi masyadong accurate at nangliligaw lamang po ng mga
treasure hunter, sapagkat alam din ng mga Hapon na may mga hunter sa pagdating ng panahon at naglalagay-lagay po sila ng mga marker na kung saan pangpalito sa mga nagti-treasure hunting. So plano po nila talaga yan, mga katitso. Ito pong ating ibabahagi ay isa po sa mga accurate na markers. So unahin po natin itong markers na ito kung saan ay kahoy po. Ito po isang puno ng kahoy na medyo malaki-laki or kahit hindi ganun kalaki, basta mayroon pong mga nakaukit na letter C sa gitna. Ito po ang kanyang kahulugan. Cave in sign beside tunnel under tree. Mayroon daw cave sa gilid ng tunnel sa ilalim. So naa daw tunnel sa ilalim sa kilid sa punuan sa kahoy. So kapag nakita ninyo itong puno na ito na may marka na letter C na may tuldok sa gitna, ay mayroong kuweba sa ilalim na kung saan sa gilid lamang ng kahoy. So maaring wasakin ninyo yung gilid na yan sa bundok at makikita ninyo sa ilalim na may pintuan doon ng kuweba sa ilalim. So letter C na may tuldok sa gitna. So yan po ay isang accurate marker ng mga Hapon na kung saan na itatak po sa puno ng kahoy. So kapag nakita natin ito ay check, mayroon pong cave sa ilalim, mga ka-TH. So pangalawa, ito pong kahoy na ito na parang mayroon pong parang letter A na may maitim na may guhit sa itaas. Hindi masyadong visible yung letter A, pero yan po ay isang uri ng letter A, subalit may black. So, siguro nag-black yan dahil sa chemicals. Basta letter A siya na may ganyang hugis na sign na tatak sa puno. Yan po ay jewelry and money inside. Nasa loob mismo ng puno ng kahoy. Kasi sinabi niya inside jewelry and money inside. So, ibig sabihin, nandyan siya sa puno ng kahoy na yan, yung pira at saka mga jewelry. Sigurado akong kung hindi yan acacia tree, mga puno yan na kung saan centennial at mahahaba ang buhay, na kung saan malalaki talaga. So kapag nakakita tayo ng napakalaking mga punong kahoy na napakatanda at medyo lumang-luma na umabot po sa digmaang Hapones at mga Amerikano, yan po talaga ay naglalaman ng jewelry at saka pira ayon po sa ating na-research na Japanese code. So ito po ang pangalawa. So ang susunod po natin ay ito. So itong mga ito ay atin lamang kinuha. So mga letter C yung binanggit natin kanina. So naulit lang. So yung letter C na yan ay kahit saan ninyo makita sa puno ng kahoy, yan po ay naglalarawan ng tunnel sa ilalim, sa gilid ng puno ng kahoy. So itong markers na ito, kapag makakita kayo ng X tapos may T or B na maliit, kahit ano po sa tatlong yan, X or B or T, yan po ay tunnel under the tree. Yan po ay naglalarawan po ng tunnel sa ilalim po ng kahoy. So yan po ang sign na yan, mga ka-TH, mga kababayan, kapag nakita natin po na iginuhit po sa may puno ng kahoy. So tandaan niyo po yan na kapag may X ay hindi ibig sabihin yan ay may deposito na kaagad sa puno ng kahoy. Yan po ay naglalarawan ng tunnel sa ilalim po ng kahoy. So maaring mamislead tayo kasi pag sinabing X, deposito yan kapag nakaukit sa mga bato or sa mga iba pang lokasyon. So balit pag nakita ninyo nga may X, B at saka or T, yan po ay naglalarawan ng tunnel under the tree. So sunod po itong letter A, ayon sa nabanggit natin po kanina, inulit lang po natin na ang kahoy na yan, ang letter A na yan ay naglalarawan nga po ng jewelry at saka money, pira, kwarta o kahon na nasa puno ng kahoy, jewelry. Pinasok po dyan or maaring pinaupuan dyan,
may kahon dyan or nasa loob po ng kahoy na binarinahan nila. So marunong sila kaya magaling sila, kaya atin pong tuklasin mga ka-TH. So ito po, susunod, pag may nakita tayong ganito ay mga markers na ito mga ka-TH, yan po ay naglalarawang object inside the tree. So ibig sabihin, nandyan po sa loob ng kahoy ang treasure, object po o kayamanan po na ipinasok sa loob ng kahoy. Kapag nakita tayo ng triangle na bilog-bilog tapos may bilog pa sa gitna, ang ibig sabihin yan ay nasa loob siya mismo ng puno ng kahoy. Object inside the tree. Treasure inside the tree. Object inside the tree. Tandaan po ninyo yan mga kababayan, mga ka-TH. So ito po ang last natin na ibabahagi, itong parang mga tuldok-tuldok na parang pyramid na inilagay po o ginuhit po sa puno ng kahoy. Mapapansin ninyo parang bilog-bilog yan na ipinurmang parang pyramid na itinatak po sa puno ng kahoy. Yan po ay naglalarawan ng object under the tree. So under naman siya kanina, inside. So ito ay under, sa ilalim po ng puno ng kahoy. So buwalin ninyo yung puno ng kahoy, kinain lang siguro ng mga ugat-ugat, at yan po ay nandyan po ang nakatagong sikretong kayamanan. So dapat po natin tuklasin ito mga kababayan, sapagkat napakahalaga po ang mga markers na ito na kung saan ibinahagi ko po sa inyo, at galing po ito sa mga Japanese code na atin pong ni-research. Sa abot po ng ating makakaya, atin pong ibinahagi sa inyo upang makatulong po sa inyo at makadagdag na naman sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon. At kung tayo mayroong pagkakamali mga kababayan, sapagkat tayo lang po ay tao lamang, ay humihingi po tayo ng paumanhin. At kung mayroon naman tayong magandang naisabi sa inyo at nakapagdagdag na naman ng kaalaman, ito po ay napakaganda para po mayroon tayong ideya at guide sa ating pag-treasure hunting. So hanggang dito na lamang po, at maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-TH, mga kababayan.